Ayun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Hello mga business, magandang araw po. Yes po, dali po si Kuy Kuy. Hello po mga ka-business. Usok ta diri. Kay ano. So ayun nga po mga ka-business, hindi po muna kami pumasok ngayon. Kasi po, kung papansin niyo po, tinan mo pa, tumingin ka dito. Yung mata ni Ba inalalalim na naman. Kasi kahapon mga ka-business, tawag dito. Habang nasa church po ako, andun po si Bay nagpapahinga, nakatulog po siya. Pero bago po siya natulog kasi mga ka-business, sobrang sakit na po ng ulo niya. Hindi kasi kasi yung sa high blood, high blood kasi hindi kasi talaga dapat siya laging nakahiga eh. Ang nangyari, ang kwento lang din sa akin ni Nanay Chuchay. Kasi andun po si Nanay Chuchay eh. Ginising niya daw si Bay, pinipilit niyang gisingin si Bay kasi naninigas na po yung panga niya, nag-lockjaw. Ano nangyari pa? Ha? Bago po niya ako hinilot, doon niya kasi, alam din po si Nanay Chuchay sa iPad. Ano po niya, hinihila-hila niya muna yung, minasad muna niya yung buong ulo ko, tapos, hinihila niya yung buhok mo. hinihila-hila niya yung buhok ko, sabi niya, ito, masakit, ito, masakit. Iba kasi ang sakit pag ganito, di ba? Ibang sakit, parang anit lang. Ang sa akin kasi pag hinila niya parang dito talaga sa loob ng yung sa loob ng ulo. Tapos dito, hinila niya yung tinga ko, yan. Hindi naman masakit. Hindi, yan, masakit. Ito, yan, masakit. Yan. Ayan, yun po ako kahapon. Kaya nagtaka nga ako mga ka-business na nung pag-uwi ko nga galing church, na banggit agad sa akin ni Nanay na, uy, yung asawa mo, ganyan. Nag-ano na yan, nanigas na yung nag-ano na forma kasi sa panga. Ganyan. Nagyang una. Parang unti-unti ako. Kaya pinipilit talaga siya ng ginising daw ni Nanay kahapon. Nabahan talaga ako magka-business kasi kasi siguro dahil na din sa dala ng sobrang init ng panahon talaga, lalo na kahapon, di ba, pang init. Kaya siguro nagkaganon. Tagal na inuwala yung sakit ng ulo, handa naman. Gabi. Ayun nga, may mararamdaman pa rin ako masakit eh. Hindi ka gaya kahapon talaga na parang mabibiyak. Kahit anong inom kong gamot, hindi siya kumalma eh. Ngayong inanok mga ka-business kasi hindi ko alam kung paano ba. Hindi naman ako maalam kasi sa patungkol sa high blood mga ka-business. Kaya parang kinakabahan ako na hindi ko talaga alam. Sa totoo, hindi ko alam yung gagawin ko mga ka-business. Para ako nabablangko ba? Kaya mapapansin niyo yung mata ko parang yan, nalalalim na naman yung mata niya. Hindi naman po ako laging napupuyat. Kaya parang naano ako mga ka-business. Kaya yun, nag-chat ako kay ate na di muna papasok. Kasi nga ito, magpapahinga muna. Kahit bukas na lang siguro papasok pagka medyo naman na siya. Tapos wala namang problema sila ate pa sa patungkol sa kalusugan kasi mga ka-business. Talaga yan sila ate. Priority talaga nila yung kalusugan ng mga kagwangs. Kasi kuya parang may na siya may trauma na talaga siya na pag may nagkakasakit sa mga kagwang sa pamilya ka-business, kuya di na mapakali talaga. Kagabi pa yan si kuya. Hindi mapakali sa nangyayari kay Bay. Yun. Kasi kung wala ka naman din nararamdaman sa katawan mo, pag mag-absent ka lang para sa walang ipinta ng mga bagay-bagay. Dala talaga ng init ng panahon to pang eh. Kaya, andito na lang muna sa bahay. Tapos, andito lang kami sa kwarto mga ka-business yan. Yan si Kuy Kuy yan. Dami ko na namang tupiin yan. Nagtutupi na lang ako habang yan binabantayan ko si Bay na nagpapahinga. Hindi na ako matulog. Natatakot siyang matulog. Hindi naman masakit ulo mo, di ba? Medyo. Kasi,
pagka high blood kasi mga kabisnes, hindi talaga pwedeng matulog, humiga. Sabi ko lang, kuha kang Bimpo, tas basa-basain mo yung ulo mo pag masakit. Kasi may gamot naman dyan. Yun. Kailangan lang talaga Kahapon, konting, 2 katapos na yung naubos ko. isa kahapon ng hapon, isa kagabi kasi kagabi pagdating dito masakit pa rin po ulo niya mga kabisnes. Kaya yun, pinaano ko siya ng catapres, ilagay sa ilalim. Kumain din siya ng bawang. Ninuya niya yung bawang. Tapos, pineapple juice. Bumili na nga akong isang ganun talaga ng pineapple juice para Doon, pakita mo. Kunin mo na. in case na ano, Yung pineapple juice. yun nga, kasi Kaya ako. nag-grocery ako kagabi, bumili na lang nga ako ng yun, pineapple juice, kasi kailangan niya po talaga mga ka-business eh. Sa sobrang init ng panahon, ang daming nagkakasakit. Tuloy ako mga ka-business, na-stress ako, hindi ako makatulog. Pineapple juice. Ito po, mga business. Yan, nabawasan na ng isa, pinainom ko sa kanya ngayon, yung juice. Kasi, Di ba, naalala mo yung kapitbahay natin doon sa kabila? Yung, napansin mo yung mataba na medyo ganun. oh, yung may tindahan. Hindi, dito yung bahay natin. Yung laging nagiinuman sa may kanto. Oh, Na-stroke na yung nakarang araw. yung kakilala mo, Di ba na may yung motor babae? na, ay, saan dun? Yung may babae. Di ba laging magiinuman sila laging nasa labas? Ay, oo. Yung maputi. Hmm. Na-stroke na. Hmm. Parang kasama na rin siya sa heat stroke, no? Ang ganon. Tinabahan talaga ako kapon mga kabisis nung bigla siyang, Ano yung mga sa buong katawan ko masakit. yun, yung bigla siya bang ano kahapon. Pagdating ko talaga, yun talaga binungad sa akin na, uy, si, bay, ganyan, ganon. Parang ako hindi ko maintindihan. Wala akong gana kumain. Wala akong nagmusal. Hindi ako nagtangali. Kasi nangyayari sa'yo, pang. Yun yung mga kabisis, oh. Oh. Payat. Sobrang niyang pagpayat na. Maintindihan? Laban lang. Nag-test tayo. Ang kalooban talaga ng Panginoon. Ewan ko. Kasi makasalita ng ganyan, pang. Hindi mo naman iniisip anak mo eh. Oh, andun na tayo, pero ikaw, na ano, tao. Sipin mo rin naman yung anak mo, yung salita ng ganyan. Hindi naman natin nagustuhan. Andun na tayo sa ganun, pero huwag ka kasing mag-isip ng ganun. Sakit ko naman eh. Kaya lumaban kay para man lang sa anak mo. Kahit huwag na para sa akin, para na lang kay Kuy Kuy, para sa sarili mo. Hindi mo naman kasi kami iniisip. Kasi ganun. Kailangan mong lumaban para sa anak mo. Mga kabisnes. Ano po kasi, tawag dito. Nakabahan po kasi ako, hindi ko naman alam kung paano yung sa high blood niya. Akala ko lang, painom siya ng gamot, yung mga ganun. Tinuro naman sa akin ni Nanay Chuchay na hilain daw yung tenga, pagka ganun daw. Kasi kailangan mo rin kasi ano yung sarili mo. Ikalma mo ba yung sarili mo? Ano mo kumain ang sarili mo? Yung ganyan. Isipin mo yung anak mo. Si Kuy Kuy naman lang, isipin mo. Bata pa ni Kuy Kuy. Ito lang, ubos yung problema mga kabisnes. So tuloy ako na yung ano, parang ako yung napapagod ba. Sa dami ng mga problema. Ako yung parang napapagod. Sabi ko nga sa kanya kanina, tagalo naman yung sarili mo kasi wala nga ako sakit pero magkakaroon naman ako ng sakit. Dahil sa mga problema, dahil sa mga nangyayari. Kapagod din kasi minsan mga kabisnes.
Di ba dati naalala niyo pa mga kisang sabi ni Nanay Tutoy, ano lang daw sa pilay. Kaya naniwala na si Nanay Tutoy na high blood talaga. Una kasi sabi niya hindi daw high blood. Sabi niya, hindi yan high blood. Yun, ano lang yan. Dahil sa pilay. Pero, posible kasi kung sa, oo, ando na tayo na isa din sa dahilan nung high blood mo yung pilay. Pero, yung ano, nahilot ka naman na. Ilang beses ka nang nahilot. Halos linggo-linggo napapahilot ka naman. Masahe ka. Pero yan, ganyan pa din. Ibig sabihin, high blood talaga. Tsaka, doktor na mismo nagsabi nun eh. High blood ka. Wait lang, nakuhanin mo nga yung BP. Ayusin ko lang tong camera mga kabisnes. I-BP natin si Bay. Balikan po namin kay mga kabisnes. BP, ano? Try po natin i-BP si Bay mga kabisnes. Ilawan natin. Sensya na mga kabisnes kung medyo naging emotional kasi tao lang din tayo ng mga kabisnes din, nakakaramdam din tayo ng pagod. Nakakaramdam din tayo ng takot. Siyempre, kabata pa ni Kuy Kuy. Gusto natin kasama yung anak natin hanggang pagtanda. Kasi alam naman natin, alam mo ng lahat na tridol yung high blood. Akin na pa. Yan na pa. Yan. Parang gusto kong maging malakas para sa kanya, para sa pamilya. Pero andun pa din yung katotohanan ng mga kabis na minsan kakaramdam ka talaga ng panghihina eh. Yan pa. Yan natin yun. Relax lang ha. Relax mo yung ano. Relax lang. Ano ba naman ito? Wait lang, hindi ko pala ito napindot. Sorry. Nakaka-drain sa pakiramdam yung ganun mga ka-business. May sakit yung asawa mo. 111/79. Normal naman. Diba mga ka-business, normal naman 111/79 kasi pag lumagpas ka sa 80, yun daw yung ano, yun yung base po sa mga nababasa kong comment. Siguro pa kailangan mo lang talaga ng konting pahinga, masakit lang siguro yung katawan mo. At least naging kampante lang ng konti mga ka-business na yan. Normal naman yung BP niya ngayon. Medyo ano na din ako. Ano ba yung naging kampante ng konti? Paano hindi ganun kataas yung ano mo? Tulos mo. Kung BP mo ba ngayon? Dun po pala sa ano, may nagbibenta. Mga nagko-comment sa mga concern po, mga ka-business. Salamat po ng marami dun sa ngayon yung mga nagbigay ng support po na patungkol nga dun sa nagsabi na ano. Yun naman po mga ka-business, hindi ko naman na po dinibdib. Inano ko lang siya ba? Minsan kailangan din natin, sorry. Sakyan na lang, bahala na siya sa buhay niya. Hindi naman natutulog ang Diyos eh. Tapos,
Ang karma kasi natin ngayon is digital na po mga ka-business. Eh. Yung karma, bahala na yung Diyos sa kanya. Dun sa nagsabi. Dun sa nag-comment nun ba? Sabi niya, pokpok. Tapos, okay lang sana kung nag-comment siya dun sa kabila. Hindi man, dito man talaga sa channel ko. Tapos meron pang isang nag-comment. Sabi niya, vibrator pa more. Dami kong tawa eh. Baka siya ang gamit nun. Siguro. Baka siya ang nagamit ng vibrator. Shoutout sa'yo, Penny. Penny? Penny? Penny. Nakapin ang comment niya dun sa yung si Kuy na vlog natin nung nakaraan na si Kuy Kuy nung Lunes, vlog namin nung Lunes. Dun siya nag-comment mga ka-business eh. Comment siya na vibrator pa more, John, sabi niya. Dami kong reply nung tawa ko ng tawa sa kanya. Kasi sabi niya, ano daw siya eh, sila daw ng asawa niya, tawag dito. Dati, ewan ko kung dati ba siyang subscriber ng ka-business. Basta, ang sabi niya lang, nag-invite daw siya sa buong ka-business na pumunta daw sa kanila sa holiday doon. Hello. Sa ibang bansa. Tinanong ko naman sila ate kung may nag-invite ba or kakilala ba silang nag-invite. Wala naman daw. Lalo na pinakita ko yung nung nangangalang Penny. Tapos, Penny pero ang nakalagay sa niya talaga. Niya lang yun, parang username niya dito sa... Alias. Pag nagko-comment siya, pero pag i-click mo yung profile niya, ang lumalabas, lovely. Wow, lovely ka pa nung... Lovely daw siya. Kailan ka pa naging lovely? Palaaway ka eh. Nanghaaway ka eh. Di ka naman inaano. Parang ikaw yung... Parang siya yung affected. Kasi yung comment na yun, yung taong yun po kasi galing dun sa kabila. Alam nyo na po siguro yung tinutukoy ko. Hindi na po ako magsasalita or magsasabi ng kung ano. Basta, galing yan dun sa kabila kasi nabasa ko rin yung comment niya dun eh. Nagko-comment siya dun eh. Natawa ko ng tawa sa kanya. Kala mo naman maano ako sa comment mo, bahala ko sa buhay mo. Wala kang fakay sa'yo. Nabanggit ko lang kasi natatawa ko sa comment niya eh. Kasi siya, super affected siya. Sana all affected. Nakapin po yung comment na yun mga ka-business. Makikita nyo yun. Dun sa sa vlog namin. Vibrator pa more. Vibrator pa more, sabi niya. Vibrator pa more, Junjun. Baka siya ang gumagamit. Ang vibrator, ito yata yun sa cellphone. Magpa-vibrate yung cellphone. Nagpa-vibrate yung cellphone. Baka yan ang ginagamit nila. Siguro kasi taga-ibang bansa siya eh. Taga-ibang bansa. Kaya, kasi sa ibang bansa, uso kasi yung mga ganyan. Kaya siguro siya, ginagamit nila ng asawa niya. Ble. Ayan, so, mga ka-business, ang unang vlog pala na ito, ay ito yung, kahapon. Kasi konti lang kasi yung vlog namin kahapon ni Nika ba? Punta kami sa PSA. Karugtong na lang po ito mga ka-business kasi, ang ikli lang po kasi hindi naman kasi pwedeng mag-vlog sa loob ng PSA. Tapos nasungit pa, tawa ako kay Nika, sabi sa akin ni Nika, security guard na yun. Sungit, hindi naman siya siguro talaga masungit. Minsan kasi kailangan din natin maging stricto. Kasi yung iba kasi hindi sumusunod. Sabi na yung step 1 doon, sa gilid na isang linya lang, pumupunta po doon sa step 2. Iba po yung upuan ng step 2, iba yung sa step 1. Kaya yung guard nagpapaka-stricto. Tapos, yung iba, sinabihan na fill upan ang fill upan back to back. Lagyan nyo na ng number ng ID nyo, permahan nyo na kung anong dapat permahan sa likod. Basta dapat lahat. Yung iba hindi nakikinig. Tapos sabi pa ng ilabas nyo na din ID nyo para pagka ibigay nyo dun sa step 2, kompleto na, dun na yung ID, ganyan, wala nang hihingin. Yung iba matitigas ang ulo talaga. Yun, kaya bangan po yung mga ka-business. Ito, basta una siya. Una yun kasi kahapon yun eh. Yung namin ni Nika. Punta ng PSA. Salamat na lang talaga sa Panginoong Diyos na sa pangatlong beses namin pabalik-balik doon sa wakas, nakuha rin namin yung kailangan namin.
Kasi ilang beses na kami pabalik-balik dun. Una kasi noon mga ka-business, ano, tawag dito, pagpunta namin doon, si Nika kasi may TIN ID. Sa akin naman, meron akong voters, meron akong TIN, meron akong national ID, may barangay ID ako. Kaso yung barangay ID ko ay, ano yon expired. Kay Nika naman, may barangay ID din siya. Kaso expired din. Pareho kami. So, yun. Pagpunta namin doon, excuse me po. Gano'n pa talaga. Pagpunta namin doon, yung barangay ID ni Nika ay hindi pwede dahil expired. Sa akin naman, pwede ako kasi national ID. So, ang ginawa namin, sabi namin, pwede po bang babalik na lang mamaya? Kasi ang schedule namin noon 10 a.m. eh. Sabi ko, pwede po bumalik na lang mamaya? Sabi niya, sige po, pwede naman po kasi may appointment nga kami. Ang problema naman, kasi ang plano namin, kumuha na lang ng barangay ID kasi saglit lang naman yung mga ka-business. So, punta kami barangay. Kami ni Nika. Pag dating namin doon, ubos na yung barangay ID. Yun, ubos na yung barangay ID. So, kumuha na lang si Nika ng barangay certificate. Tapos, nakalagay pa doon yung purpose na for PSA, ganyan, ganon. Hindi, pagdating namin doon, bumalik na kami doon, hindi na naman tinanggap. Sabi ko, ano ba naman yan? Tapos may nakalagay naman doon sa ano nila na pwede yung TIN ID, kaso ayaw naman na nilang i-honor daw yun, hindi na daw yun yung, hindi na daw tinatanggap yung TIN ID. So, sabi ko, next, bukas na lang. Yun, nung gabi, pinarischedule ko. Kaso ayaw talaga ma-reschedule kasi may existing na, pa daw kami, may existing pa kami na appointment. So, sabi ko, kay Nika, baka pwede pa naman to bukas kasi may existing pa naman tayo. Hindi naman ma-cancel. So, yun, bumalik kami dun kinabukasan. Pagbalik namin, ayaw na naman tanggapin. Kasi, ang nakalagay, ay ang sabi, expire na daw. Sabi ko, ayaw po kasi ma-cancel. At saka sabi, may existing appointment pa kami. Sabi niya, kayo po ma'am, pwede ko kayong tanggapin. Kasi nga, national ID yung sa akin eh. Binigyan niya ako ng form. Isa. Tapos, sabi ko, patay tayo dyan. Ayaw. Ako po pwede akong kumuha. Isinika. Sabay kaming pumunta doon. Sabi ko, kay Nika na. Saka na lang, Nick, basta at least sabay tayo pag nakakuha ng birth at saka marriage. Yun. Hindi ako kumuha mga ka-business. Kasi, yun nga, sa isip ko, sabay naman kami pumunta doon, dapat sabay din kami makakuha pagka ganun. So, yun, kahapon, May, April 30, nag-schedule ako nung gabi. Nag-schedule ako na para sa May 2, kasi ang May 1 is Labor Day, so walang pasok, walang bukas ang PSA. So, ayun, ako ng May 2, pinuntahan namin kahapon. So far, nakuha na din namin mga ka-business. Sa awa ng Diyos. Ayun, di ba? Ano pa? Yung panutol na kuya, mag-alala naman sila kuya. Ate kuya, natang yung loob nyo. Kaya yan. Kaya yata kuya. Bay pa. Tsaka na naman. So, kailangan ko lang kuya, pahinga lang. Pahinga lang po ako. Pahinga lang siya mga ka-business. Wala naman pa kasi chinat ko naman na si ate. Kasi yung kuya, hindi mo naman isasayangin yung araw sa mga absent ka lang para gala-gala. Pero alam niyo mga ka-business. Lang kung kagaya kay Kuya Buknoy. Huli na Huli na. Yun. Kaya, salamat din po kasi okay na rin si Kuya Buknoy. Yun. So yun mga ka-business. Kasi aanin mo naman yung marami kang pera. Sorry. Lagi ka namang ando nakatira sa ospital. Mamaya na yan, cellphone ko eh. Ang malaga sa buhay natin mga business, ang Panginoong Diyos. Basta man ka na. At basta ikaw. Nagagumit pa ito. Nagmamay na lang ito mga business. Bakit? Kasi pag gusto ko yan. Ano sa sindi yan? Wala. Nakigistorya. Kaya patungkol sa mga nagmumura ba. Huwag mo nang yan pa. Nagmamay na lang mga business. Basa ko ang comment. Nagbabasa kasi siya ng comment. May nabasa akong comment dito kung kailan ba nila nagsabing gwapo ako. Hinahanap niya. Gwapo din ako Papa, wala man sabi niya. May mga basher talaga na ignoramos mag-low life na tao ang mag-comment ng ganito.
Kasi hindi nila Wala ako, hindi ako basta-basta gwapo. Gwapo ikaw. Madami nga nagsasabi. Thank you po pala mga ka-business. mambabastos at Daming nagsasabi, anak ng pogi-pogi na ni Kuy Kuy. Ang bait-bait ni Kuy Kuy. Masalurin si Kuy Kuy ko. at nagsusuportahan din doon at sa channel nila. Thank you Paano po. po to si Kuy Kuy mga ka-business? Sa totoo lang mga ka-business, kwento ko lang po. Alam niyo po si Kuy Kuy. Layo natin ng punti para makita. Ingat. Sa totoo lang mga ka-business, ito si Kuy Kuy. Pag napapagalitan ko, nang nangyayari niyan, pag napagsasabihan, dun yan sa gilid. Pupunta yan doon, hihiga yan doon, ganyan. Hindi yan namamansin. Pag, pag napapagalitan ko tapos, paghiga na ako dito, bigla yan lilipat dun sa akin, tapos yayakap yan siya, tapos magsasabi, sorry mama, ganyan yan, sorry papa, ganyan po siya mga ka-business, yan yung nakakatuwa dito sa kanya, marunong siyang mag-sorry. May nag-ano ka ito, Oh. nakapansin, no? Opo, Ayun. Bay, mukhang may sakit ka. Yung mata mo po parang malalim. Pati up ka, bay. napacheck up naman po siya, dahil nga po yun sa ano niya mga ka-business, sa high blood niya po. Nagpa-check up na po siya, di ba po naalala niyo yung sa ano nga po sa vlog nila kuya. Napaano Ayun naman po, po ma'am, siya sa mga concern niyo po, ma'am. ka-business. Napaano naman na po namin siya, napa-check up naman na po siya. Kaya okay lang po yun kasi yun, ano naman hindi naman na kasi ni-record pa yung laboratory niya kasi may laboratory naman po siya. Normal naman po. Lahat. Ulit maligo. Normal po siya lahat, ha? Ako ulit maligo. Mamayang hapon, maliligo ka ulit mamayang hapon. Yung mga kabisnes, nagtutupi ako dito kasi ang dami kong tupiin. Meron pa doon na hindi pa pinatanggal sa sampayan. Kasi gusto kong unahin muna itong mga nakakalat. Tutupiin kasi mga kabisnes, yun bang pag ang isang bahay pag sobrang kalat, dumi na, parang nakakairita man parang nakakairita tignan or parang high blood ka palagi pagka ganun. Ano ba yan? Ang dumi ng baka. Ano ng baka. Yung mga ganung bagay. Naiirita ako mga ka-business eh. Hindi ako mapakali pagka ganun. Kaya yan. Abang nandito pa kami sa bahay, tapusin ko na itong lahat ng tupiin. Lakas yung upload natin, ah. Lakas. Maano nga siya ngayon pa. Medyo. So yun mga ka-business, thank you so much po sa pagsama niyo po sa amin ngayong araw sa aming munting vlog. Gusto lang namin magpasalamat unang-una sa Panginoong Diyos. Grabe yung blessings, yung lahat ng pagpapala talaga binigay sa amin ng Panginoong Diyos. Siyempre, pangalawa po, kila ate, kila kuya. Ate, kuya, thank you po sa mga pag-aalala niyo po. Huwag po kayo mag-alala, okay lang po si Bay. Pupunta po kami doon. Siguro mamaya, mga ka-business. Yun. Yung nga pala, happy birthday pala kay Ate Mengay. M1. Yun, abangan niyo po mga ka-business yung vlog naman nila Kuya Buknit. Mama, hindi pa ako nagsabi kay Ate Mingay happy birthday. Mag-happy birthday ka na. Happy birthday, Ate Mingay. Ikaw pa. Happy birthday, Ate Mingay. Ano yung comment? Paano man yun? Mag-thank you na tayo sa ating mga ka-business. God bless din. Ingat ka palagi. Ate, kuya, yun nga po. Thank you so much po. Kay Labus Day, Papa Dings, Budang, salamat po sa inyo, sa pagturing niyo po sa aming pamilya. Thank you so much po. Tsaka syempre sa ating mga viewers, silent viewers, subscribers. Syempre ang ating mga sponsors na yun nga po, walang sawang nagpapaabot, di ba pa? Nagpapaabot ng pagmamahal sa amin. Yun bang hindi nila kami kano-ano pero grabe yung pagmamahal nila, damang-dama po namin. Maraming salamat po sa inyo. Mga tita, ma'am, sir, thank you so much po. Siyempre, mga ka-business, sa mga bashers, di ba? Kasi siyempre pa, yung mga sabi nga ng mga comment doon na, hayaan na kasi views is views, comments is comments. So, nanonood pa rin sila, di ba pang? Dagdag tulong pa rin po yan. Oo, dagdag views pa din po yung mga bashers. Kaya thank you din po sa inyo. At saka syempre sila sa mga kapatid mong kagwang sa mga pag-aalala nila. Thank you so much talaga sa kanila. Tsaka
yun, maglalambing kami ulit sa inyo mga ka-business na suportahan po natin palagi ang ka-business official. Papa Dennis TV, ka-business family. Siyempre yung tatlong kagwang po. Kagwang by Papaya Official. Kagwang Untoy Official. Anong untoy? Pintoy Official. Kagwang Bukoy Official. Opo. At saka syempre po mga ka-business, supportahan din po natin si Sir Wakiwak TV. Ay! Tsaka shoutout po sa lahat ng reactors po ng ka-business official. Yes po. Shoutout po sa inyong lahat mga ka-business. So yun, hanggang dito na lang po muna ang aming munting vlog, simpleng vlog namin mga ka-business. Pagpasensyahan nyo na kung naging emotional man ako kasi syempre, ayoko magkasakit dahil ako ang nai-stress. Laban papang. Laban. Mira. Bira po. Nanak! Ha? Bira. Bira. God bless po sa ating lahat mga ka-business. Hanggang sa muli. Vlog. DJ Alvin. Tunaguan pati sa pasalong taban-taban. Gusto ko yun ang taban-taban. Oo, syempre. Hello, isang mapagpalang aray ko, mata ko. Umaga po sa ating lahat mga ka-business. So yan, kasama ko po si Nika mga ka-business. Hi, Kanix! Yo, ang ganda ng damit ni Nika, oh. Ang ganda ng Nika, oh. So yun nga po mga ka-business, kung napapansin niyo po, marami pong tao. Yarn! Nandito po kami sa, sa Kai Mall ni Nika. Magkasama kami kasi mga ka-business, yun nga, mapapanood nyo sa vlog ni Nika na nagpunta nga kami dito nung una, hindi kami nakakuha ng birth certificate ni Kenzo at ni Kuy Kuy at saka yung marriage certificate namin. So, ayun, bumalik ulit kami dito dahil ito po yung schedule ng appointment namin mga ka-business. Tsaka yan, si Nika nag-fill up ako. Ako naman ay tapos na din po mag-fill up mga ka-business. Antay na lang kami para sa step 2 verification. Sure talaga na makukuha na kasi nag-fill up na kami. Kaya panigurado na yung mga ka-business. So yan, samahan niyo po kami mga ka-business na yun nga, kuhanin namin yung mga birth at saka marriage certificate. Kasi gamit na gamit mga ka-business kaya kailanganin yan. Lalo na kay Kuy Kuy na nag-aaral. Tapos Kinika naman, pag si Kenzo kasi pasok na din. This year ba papasok si Kenzo 6? Oo. Yung pasukan din kasi mga ka-business, papasok po si Kenzo. Kaya nire-ready lang po namin yung mga requirements namin. Kasi mga ka-business, yung daming tao. Lord. So yan, balikan namin kayo mamaya-maya mga ka-business pag ayun, nakapasok na kami. Kung payagan na mag-vlog doon sa loob, why not? Coconut. O, diba? So yan, balikan namin kayo mga ka-business. So yun po mga ka-business. So yun, nakuha ko na po yung birth at marriage certificate po namin ni Bay at saka birth certificate naman ni Kuy Kuy. Yun. Sumakas mga ka-business. Sa pangatlong beses na pagbalik-balik namin dito ni Nika, ngayon nakuha na talaga namin yung kailangan namin. Pero ayan pa mga ka-business, madami pa rin pong tao ngayon na, ayan, mga nakapila. Buti na lang talaga, nag-appointment po ako noong April 30. Nagawa na po ako ng appointment kasi hindi kasi pwede dito pag wala kang appointment. Except na lang kung meron kang national ID. Pag may national ID ka, kahit walang appointment, okay lang po mga ka-business. Co-considered po nila yun. Tapos, yun nga, ayun, si Nika palabas na din po, okay na po yung sa kanya. After 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 years sa heart, yun, na-release na din ang aming mga kailangan. Okay na, next.
Okay na sa'yo? May pangalan Hintoy. Lano. Pag ano kasi Nika, pag ganito kasi walang ano yun sa ano, not attended talaga nakalagay nun. Sa at least mga ka-business yan, nakuha na namin. No? Sana tayo? Ayun tayo? Pero teka. Ayun, uwi na daw kami mga ka-business. Sumi na lang din ako. Girls ko talaga ako mga ka-business. Lagi kong dala. Sa likod na lang natin talagay. Lagi akong may dalang ano. Ayan o. Envelope. Para hindi masok yung mga interest na. Wow. O, diba mga ka-business? Ang dami mga tao. Nilipat kasi dito sa mall ang PSA mga ka-business. Pati yung ano, City Hall. Kasi inaayos, diba? Ayaw ka, Sarah? Siguro ko pala. Yun. Ang hirap talaga mag-vlog ng ano, no? Wala kang ano ba? Nakakangalay? Ano ba ngayon dito? People's Day? Ay, People's Day po dito mga ka-business sa loob ng mall. Okay, tayo. Hindi na tayo. Ayaw kumain. Gusto pa ako eh. Gusto ko na. Papapayat na po ako dyan. Kasi may mga nagko-comment po. Namamayat na po si Nika mga ka-business. Sabi nila magpapayat ka daw. Magpapayat ka naman ako. Ano lang po yan, feeling nyo malaki pero pag sa personal talaga sakto lang. Opo, totoo po yun mga ka-business. Tingin nyo lang sa tingin nyo lang po kayo Nika mataba. Pero sa personal po kasi mga ka-business, hindi po kasi siya talaga mataba. Ano lang siya? Hindi na, ano lang ba? Bagay kasi yung height niya sa katawan niya. Pag pumayat kasi siya, na magmumukha po siyang losyang mga ka-business, ang pangit po tignan. Pero okay lang po yung ganyan. Ano nga ba tawag dyan sa ganyan? Grabe. Hindi na iba pang tawag dyan. Voluptuous. Voluptuous. Tama ba ako mga ka-business? Voluptuous body. Sana all voluptuous. So mga ka-business, pauwi na po kami. Bangabang na lang po sa magiging ganap. Char! Sana all. Yan. Balikan ko po kayo maya-maya mga ka-business. Picture tayo. Ang ganda no? Yung mga ka-business oh. Yung Sakura. Sakura. Oh. Yan po mga ka-business. May sakura po dito. Pero, totoo kaya to, Nix? Ay, hindi. Kala ko totoo. Sabi ko ba, totoo kaya to? Hindi pala.